it comes between ito ay between $80 and $90 per barrel. And this lasts for 2 months, mampas na sa $80 per barrel. So, yun na nga yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating yung mga sektor, sa sektor ng ekonomiya, na talagang maapektuhan, na mabigat. 5 buwan na magsimula ang malawagang oil crisis sa Pilipinas matapos maapektuhan ang pandaigdigang supply ng langis dahil sa tensyon at digmaan sa gitnang silangan. Tumaangkat at tumaas ang Pilipinas dito, patuloy na tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo. Sa bawat pagpasada ng mga pampasaherong sasakyan at sa bawat ilaw na bumubukas sa ating mga tahanan, may kaakibat na gastusing patuloy na tumataas. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina at singil sa kuryente ay hindi lamang sa numero at resibo kundi ito ay araw-araw na hamon para sa mga tsuper, commuter at bawat pamilyang Pilipino. We start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Ang rule of thumb po namin ngayon, basta po kayo ay regulated ng LTFRB, kailangan masama kayo sa fuel subsidy program. Kung kayo naman ay hindi regulated, mabibigyan pa rin po kayo. Para sa mga tsuper, bawat dagdag sa presyo ng gasolina at diesel ay katumbas ng mas malaking gastos sa kanilang hanap buhay. Bago pa man sila kumita, malaking bahagi na ng kanilang kita ang napupunta sa pagpapakarga ng krudo. Dahil dito, marami ang napipilitang magtrabaho ng mas matagal upang may mauwi sa kanilang pamilya. Halos wala nga may uwi eh. Halos pangkain nga wala. Dahil sa di sila napupunta, ang gagawin namin? Patuloy lang kung bababa o hindi. Ang alam ko niya, tataas pa uli yan eh. Hindi lalo lang pambili ng diesel dahil sa hirap ng biyahe. Ayun nga, naapekto na nga kami dahil wala nang panggasto sa bahay. Ramdam din ito ng mga commuter kapag tumataas ang gastos sa transportasyon, nababawasan ng perang inilalaan sa pagkain, edukasyon at iba pa pangangailangan. Hindi lamang pamasahe ang tumataas. Kapag mas mahal ang gasolina at kuryente, tumataas din ang gastos sa paghahatid at paggawa ng mga produkto. Bilang resulta, tumataas ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Para sa mga consumer, nangangahulugan ito ng mas mahigpit na pagtitipid sa bawat araw. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina ay ang pagtaas rin ng singil sa kuryente. Para sa maraming pamilya, ang mataas na electric bill ay nangangahulugan ng pagbabawas sa ibang gastusin. Ito'y upang matiyak lamang na may ilaw at kuryente pa rin sa kanilang mga tahanan. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina at kuryente ay may epekto sa bawat sektor ng lipunan. Sa huli, ang pinakamahalagang layunin ay makahanap ng mga hakbang na makapagpapagaan sa pasanin ng mga tsuper, commuter at consumers. Ito'y upang sila'y makabangon at magkaroon ng mas maayos na kabuhayan. Ito ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino, isang hamong kinakailangan ng sama-samang pagkilos at pangmatagalang solusyon. Para sa SONA 2026, ako si Catherine Landichos, sumasaludo sa bawat Pilipino.